sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kinikleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento at tagumpay. Inspirasyon Sa bawat kwento. Believable Stories. Mga pangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Ikaw,
Ano ang believable story mo? Simula at pangarap. Lumaki sa Arpapa, Manila at marami siyang pinasukan na paaralan, ngunit hindi niya natapos ang high school dahil mas inuna ang pagbubulakbol at barkadahan. Simple lamang ang pangarap niya noong kabataan, ang magkaroon ng buo at masayang pamilya. Wala man siyang marangyang kabataan, dala niya ang determinasyon na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Pagsubok at pagbangon. Nang mag-OFW siya, dumating ang pandemya at hindi niya siya nakabalik sa abroad. Maging ang negosyo nila ay nagsimula lang sa bangketa, kasama ang hirap ng ulan, ligpit at clearing. Dagdag pa ang pagkakasakit ng kanyang asawa. Kaya't dumating ang panahong halos sabay-sabay ang bigat ng problema. Ngunit sa halip na sumuko, kumapit siya sa dasal, tiyaga at pagiging consistent hanggang sa makabangon muli. Tagumpay at inspirasyon. Ngayon, malayo na ang narating niya. Mula sa simpleng simula, ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng time freedom. Ang kakayahang makasama ang kanyang asawa at mga anak anumang oras. Para sa kanya, higit pa sa pera o material na bagay, ang oras na naibibigay sa pamilya ang tunay na tagumpay. Moto sa buhay. Trust the process at maniwala ka na may mararating ka. Mula sa bangketa patungo sa tagumpay na kay ganda. Mga pangga, makakasama natin ngayon ang napakagwapo na si Ronaine Austria. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon at welcome to the show sa Believable Stories. No? Natupad na. Kamusta ka? Okay naman po. Okay na okay po. Alam ko marami kang mga, kanina nakikita kita, marami kang kausap, marami kang mukhang chinecheck mo yung mga business ninyo ngayon. Yes Ano? po, opo. So far, kamusta naman ang business? All goods naman po ang business natin. Lahat Okay. ng branches, okay naman po. Nako, mamaya mga pangga, malalaman ninyo kung ano ang business nitong kausap ko ngayon. Na si Ronaine, ano bang palayo mo? Ano bang, paano ba o kilala bilang mga Kuya kaibigan Men na mo? lang po. Men? Kuya Men, yes. Kuya Men. Aba, si Kuya Men. At eto na, ano mo natin, kilalanin natin siya nung kabataan kasi nga, di ba, ito, nakita naman at narinig ng ang ating introduction kay Men. Yung pagkabata, kamusta ka nung bata at anong buhay niyo noon? Nung bata ako, sa Arpapa po ako dumating. Umano po nakatira. Sa Arpapa po kami nakatira. Then, ayun, medyo maliit lang yung bahay namin doon. Tapos, hindi naman din ganun karangya yung buhay namin. So, nung mga panahon na bata po ako, ayun lang, yung ginagawa ng mga natural na bata sa labas. Tapos, ganun lang po. Then, ayun po, lumaki na kami nung medyo nagkakaisip na po kami. Nagkahiwalay po yung mga magulang namin. Nagkahiwalay. So, ilang taon ka nung naghiwalay ang parents mo? Siguro po mga 8 or 9 years old po. So, nako, medyo, at least may, kumbaga alam mo na that time, may isip ka na. Yes po. Kumbaga, alam mo na yung mga nangyayari. Opo, medyo alam na po. So, nung mga time na yon, naiwan lang po kami sa mga lola namin. Doon din sa Arpapa, Manila? Yes, sa Arpapa po. So, isang tahanan lang ba kayo? Opo, isang bahay lang po. So, magkakasama pati lola at lola mo nandun? Yes po. Opo. Ilan kayo magkakapatid? 5 po. 5? Ikaw ang pangilan? Pangalawa po. Pangalawa. Yun. Nung naiwan kami doon, bali yun na po yung nagpaaral sa amin. Yung nag-asikaso. Yung lola? mga lola namin. Talaga? Lola po namin. Opo. So, tawag nito, paano mo masasabi na sobrang hirap ng buhay niyo noon? Hindi ba kayo kompleto sa isang araw kung kumain? Mahirap kasi si daddy lang yung daddy kasi tawag ko sa lolo ko. Yung daddy lang po kasi namin yung may trabaho na yun. Mga panahon na yun nung iniwan kami doon. medyo bumalik. Kasi pag inintay pa ka po kasi siya mekaniko. Pagka bumalik lang. Inintay namin siya bago kami makakain ng hapunan, ganoon po. Kasi gabi na siya dumarating eh. So ayun, ganoon, medyo talagang
mahirap-hirap po talaga ng mga panahon na yun. During that time, ano yung pinakamasarap na kinakain mo? Pag may birthday lang eh. Pag may birthday lang. Oo, pag may birthday lang. Ano paborito mo? Spaghetti yung niluluto lagi ng mami. Masaya ka na nun. Yes. So, ayun, talagang ganun kahirap kasi sa hapon, nagtitinda naman mami ko ng mga turon. Nilalako naming magkapatid ng kuya ko. Along Arpapa? Opo, papunta ng Paho. So malayo-layo na. Medyo, ano? nilalakad lang namin. Minsan naglalako kami, mga kapatid ko, ganun. So, yung pag-aaral mo, paano? Elementary days mo, kamusta? Elementary days ko po, medyo tahimik ako sa school nun eh. Medyo tahimik po. Tapos, ayun, nung nag-grade 6 po ako, nung nag-grade 6 na po ako, doon medyo naging matigas sa ulo ko nun. Sumasama po ako sa mga kabarkada. Tropa, tambay-tambay, tropa-tropa. Opo, tambay. Tapos, that time po, nagtrabaho na ako nun sa Jaryuhan, sa So, Intramuros. sa edad na... Grade 6 po. So, grade 6, mga ano ka nun? Mga ilang taon? Mga 10 years old ba? 11? Mga ganun po eh. So doon pa lang nag-aano ka na? Yes po. Ano to? Pinilit ka o sinabihan ka ng lolo't lola mo o Hindi, ikaw wala. mismo ang Ako kusa? lang mismo po. Okay. Ayun, nung natropa ako, nabarkada po ako, sumasama ako doon sa Intramuros. Yung nag-ano po kami, tawag dito, nagpapalaman ng dyaryo ng mga Manila Bulletin, ganun po. Tapos dadali namin sa Laguna para i-distribute sa mga vendors. Grabe, ganun. So bata ka pala. So, may naipon ka. Opo, pinababao namin. Bata ka pa lang, talagang dumidiskarte na. So, yung time na yun, di ba naghiwalay yung parents mo? Ano, iniwan kayo dun sa lolo't lola mo? Sila umalis? Yes, parang ganun Nagkanya-kanya? po nangyari. Opo, parang ganun po Hindi nagpaalam sa inyo? O sinabi man sa lolo't lola nyo na ibibilin na kayo sa kanila? Wala po eh. Hindi po nagsabi. Grabe. So, nagkaroon ka ba ng galit sa parents mo? Yes po, opo. Nagkaroon po, syempre. Lalo na yung mga ibang kapatid mo. Siguro rin po. So, kaya, maaga pa lang, gusto mo na talagang magtrabaho. Ba't ano bang pangarap mo nung bata ka? Actually, sir, nung mga bata pa ako, nung mga ganong edad, wala naman, kumbaga, hindi pumapasok sa isip ko yung pangarap eh. Kumbaga, ano yung pumapasok sa'yo? Ano lang po, sir, yung parang mabuhay lang kami, kumain lang kami. Kumbaga, tapos may pambaon lang po. Ganun. Basta kompleto ang pagkain sa isang araw. Tsaka yung mga kapatid ko, basta kumakain sila. Kasi mga bata pa sila nun eh. Dalawa lang kami ng kuya ko yung medyo may isip na nun. Kaya ganun po. So, gano'ng katagal yung titinda ka ng dyaryo? Hanggang sa nag-aaral ka pa rin? Medyo matagal din eh. Siguro mga 3 buwan din siguro yun. Mga ganun po. So, ang elementary days mo, nakatapos ka? Yes, grade 6 po. So, itong high school? Nag-high school na po, ayun na. Naka-4 na school po ako eh. 4 na school? Bakit? Palipat-lipat? Yes, opo. Ano nangyari? Drop out po, sobrang bulakbol po kasi ako nun. Natropa na ako sa mga gang that time. So parang ito yung yung may mga samahan ng mga hip-hop ba? Yes po. Okay. So, yung mga panahon na yun, 4 na school yung napasukan ko. Hanggang sa nagsawa na ako kasi nahiya na ako eh. Nahiya dahil? Dahil kasi yung mga kabatch ko, yung mga kaibigan ko, nag-step up na. Then, ako na lang yung naiiwan. Kaya, huminto na lang po ako sa pag-aaral noon. Hanggang sa tambay pa rin. So, paano yung lolo't lola mo na hindi ka ba pinagalitan? Bakit ka huminto? Tinanong ka nila? Na po ako nun eh. So naglayas ka? Opo, hindi na po ako umuwi. Nung high school? So, Opo. Ilang taon ka na nun? Mga ano na po, 14 ganun, 13, 14. Naglayas ka? Opo. Saan ka na tira? Kung saan po. Kasama ang mga tropa? Yes, opo. So, minsan nasa 2nd Avenue, nasa Tondo. Ang tawag kasi noong araw, no? Stokwa po. Ibig sabihin, stowaway. Diba? Yung mga batang 90s kasi ang mga karelate dyan. So, yun. So, matagal ka nawala sa inyo? Opo, sobrang tagal eh. Gaano katagal? Tagal po kasi mahigpit yung daddy ko eh. Once na gabi pa lang, wala ka, mga alas 6. Papaluin ka talaga, kaya natatakot na kami umuwi nun. Kaya that time, nung mga panahon na po na yun, nag-stock na po ako nun kung saan na po ako umuwi.
mga kaibigan. Grabe, no? So, ano to? Ginagawa mo to dahil masamang loob mo sa parents mo? Hindi po. Mga panahon na yun, ang isip ko lang po talaga is tumambay. Kasi yung tropa-tropa. Tumambay Hanggang lang po sa, talaga. hindi ka, ano to, hindi mo na natapos yung nung Hindi high na- school mo? Hindi po. Hindi ka na nakapag-college? Hindi na po, hindi. Hindi So- na po nakapag-college. Paano ka namuhay nun? Kasi stokwa ka. Yung tropa ko lang po yung nag-enroll sa amin. Yung tricycle driver, tropa ko po Mm-mm, dati. mm-mm. Kunyari, hindi na ako pwede dito sa isang school na to. Mhm. So, tricycle Lilipat- driver siya. Yun, okay. I-enroll niya ako. Mhm. Ganun. So, ibig sabihin, kumbaga meron pa rin. Nag-aaral ka, kaso nga lang, hindi tumatagal. Wala na po. So, lilipat-lipat Oo ka. po. So, first year, hindi mo natapos? First year hindi po natapos. Kasi pagkatapos mo ng pag-graduate mo ng elementary, pagdating ng first year, wala na, nagbulakbol ka na. Opo. Gaano katagal ginawa ito? Umabot sa ilang taong ka na? Umabot pa ng siguro mga 4 na taon yun, sir. Mhm. Mga 4 na taon din kasi mga nag-graduate na yung mga kaibigan ko sa Mm-mm. Torres noon. Ako na lang talaga naiiwan eh. Hanggang sa... Hanggang sa ano, sir, sa mga kaibigan ko, Mm. syempre inuman kasi kami dati yung tambay na syempre wala kami pangambag eh. Mm. So yung nagpapainom may trabaho. Yung mga financier kung tawagin Oo, natin. may trabaho. Oo, mm. So nung nagkaroon ako ng isang kaibigan kapitbahay namin. Mm-mm. Rest in peace kay Paring Noel. Mm-mm. Sabi ko sa kanya, Tol, baka pwedeng pasok mo ako diyan sa trabaho mo. Mm. Sabi niya, paano ka makapasok dito? Wala kang diploma. Oo, hindi ka nakapagtapos. Sabi niya, may nagsuggest na isa na sa recto paggawa ka ng diploma. Ako, di ba uso yun that Opo. time, puntahan dun eh. Opo. Okay. So, nung time na yun, sabi ko kay Paring Noel, sabi ko, pre, baka pwede yun. Tas, sige, try natin. Anong trabaho to? Sorry. Sa, fast food restaurant. Okay. So, service crew ang ani mo. Ano lang po, ina-apply ako ng dishwasher lang. Okay. Mhm. So, ngayon, nagpagawa ka. So, nung nagpagawa po ako ng diploma, Mhm. in-interview ako, natanggap po ako as dishwasher. Oh. So, nakapasa, Yes. nakalusot. Yes, opo. Mhm. Nung pagiging dishwasher po, siguro mga 2 buwan, parang nakitaan po ako ng potential ng manager. Mhm. Ginawa po akong service crew. Okay. Kaso po, ang problema, kasi po, that time kasi medyo masipag na ako nun, sir eh. Talagang Mm-mm. sinisipagan ko. Mm-mm. Bakit? Kasi, sabi ko, iniisip ko na lang sa isip ko nun, sa buhay ko, kumbaga, di naman ako nakatapos eh. Mhm. Parang swerte na to eh. Swerte na tong nagkaroon ako ng ganitong trabaho. So, ginagawa ko lang yung trabaho kahit na minsan sobra sa oras. Mhm. So, parang nakitaan nila ako ng, Kumbaga, hindi ka nagreklamo, kahit OT ka na, ganyan. yes, thank you. Ang dati pang tawag doon charity eh. Totoo. Okay. Oh, kahit charity po kasi inalagaan ko yung trabaho kasi nga po, yun na po yung parang kumbaga para sa akin tawag dito. Swerte na eh. Mhm. Kumbaga swerte na ako mapasok doon. Mhm. So ayun po, nung mga panahon na yun, pagka monthly kasi meron dong crew of the month. Mhm. Kumbaga, yung pinaka-top, no? Opo. Oo. So minsan nagiging crew of the month po ako. Then nabibigyan po ako ng chance na maging regular. Okay. So nagre-resign po ako. Kasi dati po kasi sa mga fast food, Mhm. kapag regular ka, dapat nag-aaral ka. Mhm. So Tama. mabubukayo po nila yung Oh, diploma ko. makikita eh. Opo. Oo, kasi nga, Kaya ang nakalusot ginagawa ka sa dishwasher mo eh, Opo. dati eh. Oh. Kaya ang ginagawa ko, nagre-resign po ako. Pagka-resign ko, papasok lang ako sa ibang outlet. So back to zero ako. So lang- parang ganun lang, ulit-ulit Yes, lang. yes. Okay. Kasi pagka pinopromote na nila po nila ako. Mhm. Kasi ganun po doon eh. Natatakot ka kasi nga dahil baka malaman. Yes, Dahil nga, kasi mas malalaman nila na, kasi may mga time po na pag-aaralin ka din nila Mhm, mhm, ng company mhm. para maging manager ka rin someday. So, Mhm. yung mga panahon po na yon, natatakot ako kapag pinopromote na ako, nagre-resign ako. Imbis na masaya, no? Yes. Imbis na masaya ka, pero natatakot ka kasi mabubuki.
Mabubuko? So, yun sir, medyo marami na akong outlet na napasukan doon ng isang company na yun. Mm. Lumipat na ako sa ibang company kasi So, ganun din, yung Yes. start ka, dishwasher ulit. hindi po, sa Kenny Rogers na sa Kenny, Mm. ayun, medyo kasi maganda na yung, meron na akong mga certificates, tapos may mga best in ganito, mga best in ganyan. So, yun na yung parang pinangkikita ko, kumbaga yung credentials no. Oo, kasi may experience ka na Yes. sa ganyan. Kumbaga yung credentials kasi dati, yung pinag-aralan, nababaliwala once na nakita na lang nag-interview yung mga experience mo. Oo, tas lalo na galing ka pa sa fast food sa Yes. iba. So, So, anong nangyari? Nakapasok ka doon na doon? nag-umpisa yung journey ko sa food industry talaga. So, doon na ako maraming nalaman. Sa Kenny, tas naging Shakey's, ganun. Kumbaga, sa tagal, mga ilang, hanggang ilang taon ka? Tagal po, siguro nasa 5 taon din eh. Nakaipon ka naman that time? Hindi rin eh. Kasi, ayun nga po, tumutulong kami sa bayarin sa bahay. Tapos nagkaanak po rin ako nun. Nagkaanak ako sa binata po eh. Okay. Nagkaanak po ako, tapos ayun, kaya hindi nakaipon. So, yung anak mo nasa poder mo? Ando doon po sa mga lola. Lola. So, that time, kumbaga, medyo nadagdagan na yung Opo. gastusin. So, naghanap ka pa ng trabaho aside from the fast food, ano? Opo, Working kasi service crew? nung naninigarilyo ako sa labas, break time po. Meron ako nakita doon na dati kong tinuruan, trainee ko dati sa isang fast food. Sabi ko, kamusta ka na? Nagkita kami doon habang nag-yosi ako. Sabi niya, okay naman, ito paalis na. Sa isip-isip ko, parang paalis, paano kang parang sa isip-isip ko, nung tinuturuan kita, medyo sablay kayo, tas ngayon aalis ka na, sa isip-isip ko lang po. Then ayun, nung yung ano po, nung kinuwento niya sa akin kung paano siya nakapag-apply doon, sinubukan ko sir. Sinubukan ko kasi sabi ko, ano mga kailangan, paano ka makakapag-abroad? Sabi niya dyan, mag-apply ka lang dyan. At that time kasi hindi pa uso yung work abroad eh, yung online. So, mano-mano. Yes, mano-mano. Kasi yung branch ko noon na pinagtatrabahoan dito sa May Robinson, Manila. Ang daming agency doon, 'di ba, sir? Ngayon, lagi ako nagsasuggest ng closing yung sked kasi pag umaga, iniisa-isa ko yung mga agency doon, sir. Nagpapasa ako ng resume para makapag-abroad din. Mag-try ka. Yes. Paano yun, di ba yung mga documents? Daya rin lahat, sir. Talaga? Lahat yun dinaya ko po. So, ayun nga po, nung nag-apply ako doon, sa may pa-abroad po, pa-Saudi, tinanong ako nung nag-interview, pangalawa, bagsak po ako. Pero yung pangatlo, kumbaga nakuha ko yung diskarte na kahit hindi mo alam, sabihin mo alam mo. Kasi pagdating mo doon, ituturo din naman nila yun eh. So yung pangatlong interview ko, sir, natanggap po ako. So saan to papunta? Saan bansa? Saudi po. Okay. As a service crew rin? Yes po, sa food industry din. So nung natanggap po ako doon, pagdating doon sa Saudi, wala akong kaalam-alam. Muntik na akong pauwiin eh. Dahil? Kasi hindi ko alam kung ano yung in-interview sa akin, hindi ko alam. Kasi oo ka lang ng oo that time. Then sinabi ko, meron po akong kontrata sa inyo, bakit nyo ako pauwiin? Tsaka hindi ka ba in-orient ulit doon? Orientation para... In-orient, kaso iba po yung trabaho doon eh. Iba So yung trabaho doon. doon sa sinasabi mo na alam mo, no? Opo, Okay. iba eh. Iba. Paano yan? Edi, pagdating doon, ano nangyari? Pagdating doon, sir, may nagturo lang po, may nagturo ng trabaho doon. Then after 3 months, Kapwa Pinoy din natin? Pinoy. After 3 months na promote po ako kasi nakuha ko rin kasi Diskarte. kagad yung tuturo nila. Diskarte. So ayun, doon medyo hindi mahigpit sa mga pinag-aralang credential. Basta makita lang nila na masipag ka. Tama. Ipopromote ka na lang ng ipopromote. So ganun po yung nangyari doon. Kaya ako nakaalis. Yung mga documents ko doon, lahat doon, recto lang din po. Yung contract mo, ilang taon? 2, una. So sa 2 years na yun, kamusta ka nun? Malungkot eh. Kasi nalayo ako sa anak ko eh. Tapos sa mga lola't lola mo. So, never na, yung time na nag-abroad ka, never na ba nagparamdam sa yung parents mo? bumalik naman po sila.
kumbaga, bumalik naman po sila sa bahay doon sa mga lolang. So nagka-isolate? Hindi na po sila nagkaayos. Kumbaga, para sa- yung mama ko na lang po yung bumalik doon sa bahay. So until na kasama mo yung mother mo doon? Hindi, ngayon po, nakabukod po kami kasi may pamilya na po ako. So yun, so sa 2 taon mo doon sa abroad, di ba syempre homesick eh. Nakapag-ipon ka? Nakapagpapadala ka na sa Opo. mga lolo't lola mo? Opo, nakapagpadala po ako. Kompleto. Then, pangalawang alis, nakabili na ako ng bahay. Kasi, kumbaga, iniisip ko hindi naman habang buhay na doon ako sa abroad eh. Nung mga panahon na yun. Tapos may sobra. Kaya, pinambili ko na ng bahay. Yun ang unang napundar mo? Opo. Okay. Ayun, Doon din sa Arpa pa rin? Hindi O... po, sa Cavite. Okay. Lancaster. So, ayun po, nung mga panahon na yun, ipon lang talaga ng ipon eh. Kasi wala naman din talaga akong bisyo nun. Walang bisyo, Wala na, hindi ka na yung katulad ng mga high school days mo, yung mga bulakbol. Wala na po. Opo. Simula nung nagkaanak po ako nun, natigil lahat Tama. yun. Okay, so sa pag-abroad mo, hanggang ilan taon na tinagal? So 2 years, bumalik ka sa Pilipinas, nag-abroad ka pa Opo. ulit? Opo. 6 years. 6 years po. Yun yung pinakamatagal mo doon? Opo. Hanggang sa, paano ka na napasok sa negosyo? Ayun na po, nung paalis po ulit ako, pang 7 taon, bigla po nag-pandemic. Bigla po siya nag-pandemic. Ngayon, una kasi parang chill pa kami. Akala namin parang loko-loko lang yung, yung nangyayari. So, may mga ipon naman kahit papaano nun. Naubos din. Kasi tumagal ng ilang weeks, ilang months, tapos hanggang sa binabaan na po ako nang hindi na ako makakaalis. So, doon na medyo na ako na-stress kasi ang sa akin kasi ang trabaho ko lang talaga para sa akin yung OFW eh. Kumbaga, yun yung bread and butter ko. Yun na. Kumbaga, kasi yun na yung kita ka na eh. Malaki na kasi naipon mo kung eh. papapasukin ulit ako dito sa Pilipinas, magkakahalongkatan na naman. hindi naman sir, kumbaga tawag dito, minimum eh. Yung minimum talagang hindi nakakayanin ng isang may pamilya. Totoo yan. So sabi ko, ito lang yung bread and butter ko talaga, yung pag-abroad. Ito lang yung alam kong gawin. Kasi una-una, wala naman akong credentials, hindi ako nakapag-aral. Then dito, maganda yung, sa abroad kasi maganda po yung position ko, kahit pa paano. So doon kasi mas nakikita nung ano po sir, ng mga ibang lahi, yung mas na-appreciate ka doon eh. Lalo na kapag masipag ka lang. Totoo. Dito kasi, kukuha ka lang. Kahit masipag ka dito. Dito wala lang eh. Kukuha ka lang ng ID, kailangan kaya ka kumukuha ng ID eh. Opo, parang ganun. Kasi doon po talaga is sobrang na-appreciate nila yung, alam nila yung taong nagtatrabaho at sa hindi. Sa nagpandemya, so na-stop na yung pag-abroad mo pag punta mo sa ibang bansa. Yes So po. paano ka nagsimula ulit? Anong ginawa mo? Actually po, yung mga panahon na yon, si Mrs. talaga yung palatinda. So nakilala mo na si Mrs.? Yes po, nasa abroad pa lang ako nagkakilala na kami. Okay. So si Mrs. po talaga yung palatinda. Siya yung madiskarte pagdating dyan. Sa mga magluto, siya po talaga. Then, nahaluan ko lang po kasi food industry din. Kumbaga yung mga suggestions, ganyan. So yung mga panahon na yon, wala na kaming kapera-pera kasi noon eh. May nagbigay na LGU po ng 1,000 pesos, si Mayor Isko Moreno sa Manila. Si Yorme. Ng kada isang pamilya may 1,000 pesos. So doon po nag-umpisa. Yung 1,000 pesos na yon, pinambili namin ng patty tsaka ng mga buns. Na una food trip lang dapat namin ay may sobra. Tininda namin sa mga kamag-anak namin. Doon lang sa Bahay. lugar ninyo? Okay. Po. Ayun, nung pangalawang araw, dinagdagan namin. So may mga bumili na mga kapitbahay. Tapos, nung dire-diretso na, araw-araw na namin, medyo may bumibili po. Kadalasan, pati mga kapitbahay nyo na, na rin. Naghahanap na. Ano to, mga burger? Ganun? Burger pa lang po. Burger pa lang. So, dinudumog ka na. Yes. Then, di pa naman ganun kadumog. Then, ayun nga po, yung mama at papa namin, ng asawa ko, yung mga in-laws ko, binigyan po kami ng maliit na pwesto sa bangketa. Doon saan lugar to? Sa Bangbang po. Bangbang, okay.
sabi nila sa amin na dito na lang muna kayo magpwesto. Kasi para nakikita rin ng ibang tao. Pandemic pa rin yun, sir. Paano diskarte? Kasi di ba mahigpit pa yun. Ano po, minsan gabi. So ano to, patakas? Opo, gabi. Mga gabi, anong oras? Gabi kami nag-i-start, alas 7. Ganon. So hindi na ba masyado mahigpit that time? O di ba? Hindi naman ronda-ronda doon. ECQ, mga ganon po. Pero hindi naman ganon kahigpit. Mhm. Pagka nagbabalang ng memo ulit na mahigpit, yan, may mga araw po na ganon. Okay. Tapos ayun po, nung lumabas na kami doon, sir, sa Bambang, yun na, doon na kami medyo dumami yung customer namin. Tapos, pinasok namin online. Ayun. May pwesto pa kayo sa bangketa, tapos nag-online pa kayo? Yes po. Pero paano yun? Pag may mga orders, may mga malalayo bang lugar o around the area lang? Meron malalayo, sir. Kumbaga kasi sa Santa Cruz kami. Mga Tondo, ganyan. Arpapa, nakakarating din. So, natulungan namin doon yung mga tambay na rider, mga may bike lang, ganun. So, kung gusto nilang mag-rider sa amin. Kumbaga, kontrata mo na. Yes, opo. So, ganun po yung nangyari. Sa pagtitinda mo ng tinapay, o ng burger, anong nasa isip mo that time na ito? Okay na, makapatok na to. Wala pa sir Balak pa rin talaga umalis Talagang, yun talaga yes, nakabinbin pa kasi yung application ko nun So, tumagal... hinihintay ko pa din na makaalis. So, tumagal tong sa bangketa mo? Opo. Ilang taon ba inabot? Opo simulan ba ngayon hanggang ngayon Hanggang ngayon meron pa rin? Hindi, I mean ayun na po yung negosyo namin. Hindi ka na nag-isip ng iba, talagang morning burger lang talaga. Sino ang may idea nito? Si Mrs. mo? Si Mrs. po, opo. So, ayun po, nung mga panahon na yon, nung sa maliit na burger pa lang, sir, tawag dito, yun nga, pinasok namin siya online. So, yung mga riders doon natulungan namin. So, madami-dami din sila mga panahon na yun. Nakakaipon na kayo that time? Sapat na ba yun? Yung kinikita nyo? Nandun kayo sa bangketa? Yes. May online? Nakaipon na kami noon, kaso binagsakan na naman kami ng problema nun Kasi nung panahon na yon, yung bahay namin nagiba. Nagiba? Bakit? Kasi medyo... Sa kalumaan na? Squatter po yun Oo. So, yung kalahati doon, kinuha na ng may-ari. Okay. So, yung na-award kasi tawag doon yun lang yung natira. So, paano yan? Di ba, malaking yung pamilya. Kasama nyo pa rin mga lolo't lolo nyo that time? Hindi na po, sa Bambang na po yun. Kumbaga, kayo na ng family nyo? Opo, sa Bambang na po yun. So, paano ang ginawa nyo? Kasi... Yung iniipon namin nun, naubos din kasi... Doon din napunta? Yes, sa may bahay na yun. Sa bahay na pinatayo namin. Kasi sari-sariling kwarto po doon. So, yung struggle nun, na dapat pang-expand na namin ng business yun para meron kaming production area. Dumating yung time na sa bangketa ay sa may bakanting lote po, doon lang kami nagpo-production ng mga pati, tinapay. Never ba kayong natanong that time na, syempre alam ng mga Pinoy, mabusisi na, baka madumi kasi syempre nandun lang kayo sa bakanting lote, ganyan. Meron bang mga ibang nakapansin or nagganon sa inyo? Wala naman po kasi yun sa may bakanting lote na yon, hinarangan naman po ng mga biyanan ko yon na para siyang maging room, parang magmukhang kwarto. Then ayun, basta medyo malinis naman po. Okay naman, wala naman. So kumbaga survive na kayo diyan. Opo. Tapos ayun, yung dapat mag-expand kami, sir, kasi medyo nakikitaan na namin ng potential yung business. Sa paano pamaraan na nakikita mo? Kasi sir, yung nagiging in demand na siya. Nagiging in demand na siya online, then Gano'ng karami? Anong basihan mo? Na gano'ng karami ning umorder? Kumbaga sir, nagpo-profit na kami ng 100k in 10 days. 100k? In 10 days. Sa bangketa lang yes, yun sa bangketa. Kaya sabi ko pang-expand na to, then kailangan namin may aralin. Parang ganon. So, that time, nag-propose kami sa mga kaibigan namin kasi nga, yung perang na naipon namin dun sa bahay na punta
So, nag-propose kami sa mga kaibigan namin na yung business model. Wala naniwala sa amin eh. Kumbaga, akala nila walang mangyayari doon sa hinihiram namin na pera para sa negosyo. Gaano kalaki yung hiniram mo? Actually, sir, 50K lang eh. So, eto mga close friends mo to, itong hinihiraman mo. Madami, iba kamag-anak, iba close friends. So talagang wala eh. wala nagbigay. So Wala. ano ginawa mo? So that time kasi sir, nag-vlog ako. Mm-mm. Binablog ko yung nangyayari sa store, sa kahit bangketa lang. Sa production, meron din, video Yes, mo. kumbaga, kung ano yung nangyayari sa everyday na Mm-mm. pagtitinda na ginagawa ko, binablog ko. So meron na pala akong nabibuild doon na silent follower Mhm. na magtitiwala sa amin. So, one time nag-reach out siya. Then kasi nag-post ako noon na mag-expand kami but kulang ng Kapital. kapital. Mm-mm. So nag-reach out siya, sir. Ang maganda nun, hindi pa ako nagbe-business, hindi pa ako nagpo-propose sa kanya ng proposal ko. Mm-mm. Inabot ka agad yung pera. Tiwala na kagad sa'yo. Yes. Sabi, ma'am, wait lang po, di pa po tapos. Actually, sir, silent follower mo ako. Talaga? Yes. So, Sabi, gaano ka, dami na ba yung followers mo that time? Marami na ba? wala eh, parang lang, 1K plus lang. Parang 1K, ganun. tapos Oo. may isa doon na Yes. talagang Actually, hindi lang siya isa eh. marami. Dire-diretso na yun pagkatapos nun. Na pinapanood pala yung mga videos ko. Mm-mm. Na So, nakitaan ka ng potential. parang ganun, sir eh. Okay. Then, ayun, hindi ko nabanggitin yung name niya kasi sige. confidential. Mm-mm. Sabi niya sa akin, sir, naniniwala ako sa gusto mong marating. Mm-mm. So, gusto kong sumama dyan sa pangarap na yan. Sabi niya, ito yung pera. Sabi niya, ganun. Ganun lang kabilis. Ganun kabilis. Yes. So, ayun, hanggang ngayon, 4 years na. Yung capital niya, pataas na rin ang pataas. Hanggang sa, eto, gumaganda na yung negosyo ninyo. Yes po. Dumating po ba sa punto na inisip mo na mag-abroad ka pa rin? Hindi, kasi nung nawala na yung pandemic, tinawagan na ako ulit ng agency, pati nung amo ko. Mm-mm. Tinake down ko na Hindi, eh. ayaw na. Opo, Kasi ayaw ko nakita mo na Opo. na medyo tumataas na, lumalaki na yung kitaan nyo. Opo. Kumbaga na-expand na namin yung isang tindahan nun eh. Nakalipat na kami sa mas malaki. Then sabi ko hindi na ako mag-abroad. Meron bang syempre hindi mawala yung mga pagsubok, no, lalo na sa kahit palaki ka ng palaki. May mga dumating ba na pagsubok sa inyo sa negosyo? Opo, madami pa din eh. Madami pa Ano din yung po. pinaka Yung pinaka po yung nagkasakit yung asawa ko. ano sakit? Rare yung sakit niya eh. Yung parang transverse myelitis sa spinal cord po siya. Mhm. So, nagkaroon siya ng virus doon sa spinal cord. Mhm. So, that time, medyo umiktad kami ulit nun eh. Kasi, Dahil hindi biro ang gastos. opo eh. Parang yung kay Chris Aquino kasi siya eh. Mhm. So, parang ganun. Dapat nun, magbubukas ng SM branch namin. Kaso, natigil nga nun kasi nagastos sa pampagamot lang. Mhm. So, ayun. Actually, sir, hindi siya nakukuha sa pagod. Hindi siya nakukuha sa, kumbaga sa 1,000,000, 10 lang nagkakaganon. Parang ganun po eh. Biglaan na lang dumating na Yes. ganito. Opo. Tas sa kanya pa. So, ayun. Medyo mahirap sa part namin na yun kasi 4 lang talaga kami. Kami dalawang mag-asawa tas yung 2 baby namin. Mhm. Yung isa may autism pa. Mhm. So, sobrang hirap nun. Tapos yung business pa. Kaya yun isa yun sa pinaka na nangyari sa amin nung sa problema na Paano mo nasolusyonan? dasal tapos andyan yung mga bayaw, kapatid, in-laws na nakasumubaybay sa amin. So, paano yan yung ipon nyo? Siyempre, mahahati na naman yan Natin dahil na nga naman po. Opo. sa papagamot, Opo. di ba? Naka-survive ka pa rin? Nakasurvive naman, sir. May ginawa ka pa bang ibang paraan para Actually, tinuloy lang din namin yung mga natirang business. mm, Tapos, yung may mga kaibigan din kami na tumulong sa amin financial. mm,
marami rin pong mga tumulong that time. Hanggang sa, ato na, dumami na ng dumami yung branches nyo. Opo, eto na. Nung medyo naka-recover siya. Actually, that time, 3 na yung branch namin noon. Isa saan, taga, para sa mga pangga natin, ang pangalan ng business mo, Awu Grilled Burgers and Sandwiches. so ito na dinala mo talaga yung pangalan noon pa lang, Opo. doon sa nasa Bangketa days pa. Yes po, opo. So, Sa until, Bangketa. okay, hanggang sa nakilang branches na kayo. Opo. So, tatlo na kagad yung ano man nun, pwesto. Opo, 3 na yun eh. 3 na yun. So, paano na, nakaka-recover na ba si Mrs. the time? Kung tuloy-tuloy pa rin yung ano nyo, business nyo? Yes, nung naka-recover na siya, tinuloy pa rin namin yung plano na buksan yung SM branch. So, Kasi hindi biro doon dahil medyo malaki Yes. din ang kapital na kailangan Yes. ng pag-ipunan. opo. So, ayun, nabuksan namin yung SM branch Wow. nung naka-recover siya. So, Hanggang sa tuloy-tuloy na. Yung Yes. Awu, saan mo kinuha yung pangalan na yan? Di ba Yung- yung Awu sa ano to? Sa mga sa movie Spartans? 300, yes. Di ba yung Spartans? Awu. So, doon mo kinuha? Hindi. Sa Miracle Baby kasi yung first baby namin. Mhm. Nung kinasal kami ng asawa ko, ang tagal namin bago nagkaanak. So, nung nabuntis siya, yung baby namin wala pang heartbeat. Okay. So, nung lumabas yung baby namin, Bibo, tas yung first word niya. As in, Awu. Awu? Talaga? So, doon mo na Yes, kinuha? yes, doon ko kinuha sa Yung pala first history word. niyan, Yes, okay. sa first word ng first baby namin. Wow. So, doon ko siya kinuha. So, sa lahat ng nangyari sa'yo, men, no? Yung mga pagsubok, nakasakit si misis mo, anong natutunan mo sa buhay? Ang natutunan ko kasi nung mga panahon na yun, yung blessing sa akin na hindi ako sumabay sa na nagkasakit. Then parang yung araw na binibigay sa akin ng Diyos, para sa akin yun yung dapat kang matuto eh. So kung ano yung oportunidad sa araw na yon na binibigay niya, kasi sa akin paglabas ko pa lang ng bahay, may opportunity na kagad na binibigay yung Diyos sa iyo eh. So ginagawa ko lang yung tama. Ginagawa ko lang po yung tama. Walang tinatapakan tao, kung ano lang yung araw-araw na ginagawa ko na tama, wag ka lang sasalikwat. Ganun lang po yung ginawa ko eh. Tsaka lakas ng loob. Yes po, opo. Kasi bibihira yung ganyan. Dahil 'di ba, imagine mo na Bangketa. Tapos ngayon, ilang branches na kayo? 4 po, isang franchise. So, saan lugar dito? Meron ako sa Kawit, meron ako sa Manila, meron ako sa SM Bacoor, tapos yung pinakabago po franchise sa Molino. Ang dami na, no? Opo. So, marami ka na rin mga, syempre, investment. May mga, bili ka na, yung bahay ng mga, bahay ninyo. Sasakyan, tapos, ayun po, yung bahay din, tapos ano po, Doon pa rin sa lugar? hindi po, Lumipat na ulit kayo? lumipat na po kami doon sa nabili kong bahay sa Lancaster. Oh. Then, ayun po, more on sa business talaga namin din pinapaikot yung pera. Ayun Nice. po. Paano yung parents mo? Yung nakikita na ito, gumaganda na yung buhay mo. Pinupuntahan ka pa, tinatawagan ka. Ang father mo? Actually, nung last month po, kasi mga nagkasakit na rin sila eh. May mga sakit. Nag-reach out naman po kami sa kanila. Nandun pa rin suporta? Opo. Pero hindi na ganun kaano pa eh. Kasi may mga sarili na rin kasi silang pamilya. Si mother mo, nasa poder mo pa rin? Wala po sa akin. So, sa mother mo naman, may magtutumutulong ka pa rin? Sa mama ko po, ngayon ang tumutulong sa kanya yung kapatid ko, yung kuya ko. Kasi, ayun po doon pa rin siya sa lola ko nakatira. Ano mensahe mo ngayon sa lola mo muna? Kay mami, thank you, Mi, sa lahat. Salamat dahil pinalaki mo kami ng maayos kahit na sobrang hirap. Ginawa mo lahat.
kay daddy din ganun. Dahil sa pagiging stricto mo, dito tumigas kami. Kasi stricto yun eh. Miss ko na kaya Midi. Ayun lang po. Iba, no? Ibang pag sa lolo't lola, no? Talagang mahigpit, pero nakita mo yung ngayon na nasa edad na tayo, doon mo nakita yung kaya pala mahigpit sila sa akin. Kasi nakikita nila yung potential mo. Kay Mrs., makakasama natin ngayon ang Mrs. mo. Ano ang mensahe kaya ng Mrs. mo? Pero ikaw muna, mga message mo kay Mrs. mo dahil ako, sinamahan ka from scratch pa, no? Pang bangketa days pa. Anong mensahe mo sa kanya? Sobra kasi nga din yan eh. Sobrang lakas din yan. Sobrang tatag yan ng asawa ko na yan. Kahit na marami nang nangyayari, mga negative na nangyayari. Sobrang positive ng isip niya. So, ayun, thank you, Mal, sa lahat-lahat, sa suporta, lalo sa mga ginagawa ko sa buhay. Ayun, maraming salamat. Grabe naman, napaka-sweet. Dahil syempre, nandito ngayon, ang pangalan ng iyong Mrs. Aisa. Aisa, magandang hapon. Anong mensahe mo naman? Grabe yung mga pinagdaanan ng mister mo, no? Si Men, no? So, anong mensahe mo sa kanya? Maraming salamat dun sa sa pagiging matatag. Sobrang hardworking kasi niya kahit hanggang bago matulog, ganyan. Parang mas partner niya na nga yung cellphone niya kaysa sa Kumbaga, gano'n siya katutok sa business. sa business po. Tas sobrang hardworking niya po talaga. Kahit na yung umaga pa lang aalis na yan, uuwi na po siya gabi na. Tapos, kasi nung dati po wala talaga kaming makakilala. As in kaming dalawa lang po. Siya yung naghanap ng mga connection, nakipagkaibigan siya dun sa mga taong pwedeng kahit paano makatulong din po sa amin. At syempre, ikaw ang punot dulo rin, no, na nagbigay ng chance na bigla kayong mag-boom, no? Dahil nga sa business ng burger. Opo. No? Kasi naka-align po kami sa yung mother and father ko po, more on nagnenegosyo po sila. Ayaw po nila kasi nung empleyado kami. Yung father ko po kasi may Chinese blood po siya. Mas gusto niya po na kami yung Kayong boss. ganun po. Grabe. Kaya pa doon pala nag-start. Opo. Ay, nako. Sa anak ninyo, manonood ba ang mga kids niyo? Maliit pa po maliit pa 6 ba? and 5 pa lang po. Okay. Grabe, actually bitin yung oras natin, pero maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ng aming imbitasyon at pumunta dito. Ito na yung pagkakataon na syempre, may bibigay kami sa inyo, Men, at sana ito ay magsilbing, syempre, pagmamalaki mo to. Dahil from Energy FM, para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga natin. Pinagkakaloob po ngayon pong September 29, 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa 3rd floor dito sa E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Para po sa inyo. Ay, maraming salamat po. Salamat po sa pagbibigay po ng inspirasyon, no, sa mga panggapo natin. At baka may gusto po kayong batiin, Men, sa mga kaibigan at sa mga staff mo. Ayun, maraming salamat sa mga sumubaybay at nanood, lalo na sa mga kuya ko sa Aguila at mga ate at sa mga in-laws ko at sa mga staff. Ano pa bang next plan ninyo? Baka mayroon pang ngayong 2025 bago matapos, may mga plano pa ba kayo? So, ayun, open na po kami for franchise. Kung nakikita nyo sa online na Pizza Burger, Awu Pizza Burger, yun po yung business namin. So, 5 taon namin siyang binuo yung system para maging ready sa pag-franchise. Ngayon, open na. Ayan, nakikita kami na for sa Facebook. Franchise. Ayan. Tapos, yung pinakabago namin branch sa Molino 3, Springville, open na rin siya. Wow, Yes. congrats. Ayun, open sila ng 12 p.m. hanggang 10 p.m. Wow. So may mga ibang plano pa kayo dito? Siyempre, parang bandang Morning Cavite, no? Yes. So dito sa Metro Manila, may mga QC, may mga plano na rin ba kayo? Yes po.
depende sa mga nag-inquire kasi na franchisee. Mm. Eh, mas marami kasi nag-inquire nun sa Cavite. Mm. Kaya doon kami nakapagbukas ng store. So, kung gusto naman Open nila sa lahat. Yes, Open pala sa kung lahat. gusto nila mag-open sa Quezon City, dito sa San Juan, Metro Manila, pwede naman po, open po. Okay. So maraming salamat, men, at kay Madam, salamat po sa inyong pagpunta dito, ha. Sana hindi lang ito yung huli, ha, dahil marami pa tayong pag-uusapan. Baka mag-franchise na rin ako. At andito rin yung aming mga kaibigan, mga DJs, malay no, di ba? Maraming salamat, men, at sa mga panggapo natin, nako, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Magbabalik pa po tayo mga pangga at syempre sa mga pabati natin, no, ang tabayanin niyo po mga pangga, huwag kayong mawawala dahil meron pa tayong greetings dito. Ang dami. Pabatiin natin yung mga kaibigan ni Men, no, sa lahat ng mga staff ninyo, no, mamaya bigay mo sa akin mga pangalan, ako bahala. Ito pa rin po ang programang Believable Stories. Believable. Ito sa same pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.